andito na yung, ayan, andito na yung ating mga sisiw. Kakukuha, kararating-rating lang. Ayan. So, hindi ito na, kasi nakakarton na talaga siya. Tinignan ko lang doon, okay naman silang lahat. Ayan. So, magaganda naman yung ating mga sisiw at mga mukhang malulusog. Sabi nila, kailangan daw makita yung mata na malinaw at bilog, malalaki ang paa. So, ayan, mga masisigla sila. Galing kasi sa biyahe. Ayan, ang layo ng biyahe nito. Galing, ewan kung saan pa galing to, kung Laguna or Bulacan. Uy, may natapakan. Hey, may natapakan. Dito pa. Wala naman siyang damage. Ang sabi, may pasubra lang pong dalawa to. Pero bilangin natin, ang gaganda ng ating mga sisiw. 1, bilangin din natin. 2, 3, 4. Hindi na to na kung may sakang o 4, 5, 6. Pero yung puwit naman okay naman. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 24, 25. Eksakto 100 lang po. Walang pasubra tayo na nakita rito. Sa bilang natin, eksaktong 100. Ayan, so kararating lang nila. Kala mo, hindi galing sa biyahe, Masisigla silang lahat. Masasaya sila na nandito sa, eto to. Alis kayo dyan, nalalamigan kayo? Huwag kayo dyan sa gilid. Or maaari ngang mainit. So, tingnan natin. Okay, dito, ang temperature ay 31. So, maaaring dito sa area na to, sa loob, malamang ito nasa 32, 33. Doon nga lang pang ako, yung init. Ganyan nga, 34 nga eh. Tama na. Sige, lagyan ko na ng painuman para para makainom sila. Mga stress po yan galing sa biyahe, pero kita naman natin, Ang sabi kasi bimig po kasi ang ang sabi galing daw po Magnolia yan. So ibig sabihin mga class A po yan. Mukhang magaganda naman lahat. Ayan, Masayang-masaya sila. Sige, mag-prepare lang ako ng inumin. Ang dextrose ang ginamit ko dito at saka yun yung Atobi. Meron po tayong nabili na Atobi technology na makakatulong daw po sa manok. So ito dextrose dahil galing sila sa biyahe, mga stress pa yan. Ano nangyari dyan sa isa na yan? Bakit? Ito yung isang disadvantage nga talaga sa Bakit dito kayo sa akin na napupuno sila ng ipa. Pupuno ng ipa. So, ang maganda, yan. Yan. Napupuno ng ipa, yan. Nag-inuman na sila, Kaya dapat to nilalagyan ng ng bato daw. Huwag niyo mo nang puno na ng gutom kayo? Gutom yata Ito, yung isa na may nakuwang damo agawan sila Ayaw na bitawan. Mga gutom, pakainin ko na kaya ito. Pero sabi kasi, wag daw muna pakainin agad Kaya sabi doon. Hindi naman. Sa mga research. Huwag mo nang pakainin. Hoy! Ito na yung ating after anong oras na ba? 1 oras, pinakain na. So kung mapapansin natin talaga, dahil nga pare-parehong first time ko pong sa obserbasyon ko base na rin po sa aking pagre-research, panonood ng mga YouTube. Itong area na to, wala sila masyado dito kasi medyo malamig itong lugar na to. Hindi sila masyadong pumupunta dyan.
mas gusto nila doon. Dito sila nag-iipon-ipon kaya doon ko nilagay yung ating mga pakainan at saka yung painuman malapit doon. Yan, para hindi na sila lumayo. Pero ngayon dito, meron na rin pumupunta dito. Medyo malamig kasi dito sa lugar na to, malayo yung ano yun. Magtimbang tayo. Nakakain na sila, mga 1 oras na mahigit na ano to, na nakakain at nakainom. Pero kanina ay nasa 40 grams. 40 grams yung ating sisiw kanina. So ngayon na tingnan natin. Ayan. So tingnan natin. 50. Nasa 44, 46 kanina eh. 50 grams. Yan, 50 grams. Isa pa, magtimbang pa tayo ng isa. Tingnan natin. Halos pare-parehas naman sila eh, oh. Ito isa. Pare-parehas naman ang laki. 54 naman to. So, busog na busog siya. Yung isa kasi natulog lang eh. 54. Itong medyo manipis. Tingnan natin, o baka ano lang, balahibo lang manipis. Ayun, no? 46, 48. So, medyo maliit talaga siya. 48. Ayan, so, yan yung ating first day after na 1 oras na nakakain sila. Ayan na sila. Ayan. So, meron talagang medyo maliliit at meron naman talagang masisipag na kumain. Yan. Katulad ng iba, tulog lang ng tulog. Gisingin natin yan. Kasi tulog ng tulog. Ito po yung behavior nila, first day natin. Ayan, maganda naman. Ang sabi kasi, pag kalat-kalat, ibig sabihin, maganda ang temperature ng loob ng kanilang brooding cage. So, kalat-kalat sila. Wala masyado doon kasi siguro medyo malamig dyan sa area na yan dahil may hangin, pader, tapos medyo malayo itong ilaw. Hindi katulad dito na andito magkakatabi ang ilaw natin. Yan, first day. Siguro average ng 50 grams bawat isa. Sa mga panahon pong ito, sa oras na ito, malakas na po ang ulan sa labas ulit. Pero andito pa rin ako sa kulungan. Kanina ko pa inoobserbahan yung ating mga sisiw. So, mga 3 oras na sila dito sa ating kulungan kasi ito daw yung kailangan nating ma-observe. Lalo na ngayon na umuulan. Yan. So, ang ganda pa rin ng setup nila. Kalat-kalat pa din sila. Ibig sabihin, tama pa rin yung temperature nila sa loob. Bali, ang room temperature natin ay 31. Ayan, 31 dito sa labas. So siguro dito direct dito mga 32 ito. 32 to 33 ganyan. Yan. Kasi medyo distansya ito eh, oh. So nakukuha niyang nasisense niya dito 31. Pero dito sigurado ako na mga 32, 33 sa loob ng kanilang brooding cage. Yeah, 31 oh. Kalakasan ng ulan ngayon. Ayan, no-observe ko po talaga para maano ko po para kasi paggabi mahirap na. Unang-una excited first day, no? First day natin na mag-alaga kaya kailangan obserbahan talaga natin ang galawan nila. Ayan, yung iba mga natutulog, mga busog na siguro yan, pero ginigising ko kasi nandito ako nakabantay pa sa kanila. Yan ang oras natin ngayon, the same day. So, November 30, alas 5 na. Kondisyon na sila, yan ang kalat-kalat sila. Alas 5, ina-observe ko pa rin kasi nga gagabi na. Titingnan ko kung ano yung reaction nila ngayon dito sa loob. Pero ang room temperature natin ay 30. Yan, 30 Celsius degrees. So dito siguro sa area na to, dyan sa loob ng brooding
room nila, maaring mas mataas yan. Mga 31 to 32 siguro yan dyan. Bali nagdagdag ako ng 2 lata kanina kasi bumagsak yung temperature dito sa loob dahil sa sobrang lakas ng ulan kanina. So nagdagdag ako ng isang lata. Bali ganun pa rin, 100 dyan, so 300 watts. Nakita ko kasi nung bumagsak ang temperature dito, umabot ng 27, ang ating mga sisiw ay nagkumpulan doon sa isang lugar, dito lang sa may mainit.